Hi guys, this is Janine and welcome back again to my vlog. Sobrang tagal kong hindi nakapag-vlog. Pasensya na kayo kasi sobrang naging busy kami dito sa RF Builders. So for today's video, i-share ko sa inyo yung mga bahay na nagawa namin for the first quarter of 2024. So, this house is Gaia model. Ito yung 100 square meters na lot area and ang floor area po nito is nasa 63 square meters. So, yan, kung makikita nyo, nagpalagay si client ng counter bar. Tapos, yung ilalim ng stairs niya, pinagawa niyang cabinet. And eto na yung kanyang ground floor na CR. So, meron siyang wall accent, kung makikita nyo, and pinalitan siya ng ibang mga fixtures. Tapos dito naman banda sa may stairs, pinalagyan niya niyang wall partition para naman pwede siyang paglagyan ng TV, gawing TV rack, or partition lang siya para dun sa stairs and dun sa living area. Lahat ng walls ay pinalagyan niya rin ng baseboard or yung gray na nakikita nyo sa may hagdanan. Tapos sa second floor naman, 3 bedrooms siya. Tapos may mga baseboard din dyan. And sliding door lahat ng kanyang mga doors. Kung makikita nyo, ang ganda ng kinalabasan ng bahay na to. Color gray, black, and white yung theme nila. Sa ground floor, naka-PVC ceiling sila. And sa second floor naman ay naka-pin light lang. So, walang cove itong second floor nila. Pero ang ganda ng kinalabasan. Tingnan nyo yung pagka-gray ng kahoy ng flooring nila. Ang ganda, malinis tingnan. Punta naman tayo dito sa may master's bedroom. Dito sa master's bedroom ay naka-cove ceiling naman sila. Cove ceiling pero gypsum board yung gamit dito na ceiling. Sa baba kasi ay PVC. Tapos yan, kung makikita nyo, meron din siyang cove light. Yan, yung ilaw dyan sa may gilid. And meron din siyang pin light. So, tricolor yung ginamit nating cove light dito. Hindi ko na naipakita yung balcony pero ipa-flash ko na lang dito sa screen yung picture ng balcony nila. So, ayan siya. Sakto din sa theme nila na white, gray, and black. Sobrang ganda nitong bahay na to. Maaliwalas, parang malamig tingnan. Although gray and black yung theme color nila, hindi siya masakit sa mata. Dito sa second floor na CR, same lang naman siya dun sa first floor. Gray din yung kanyang flooring, tapos white na may marble yung paligid niya. Tapos meron siyang wall accent sa isang side. So this one naman is Talia unit. 80 square meters lot area and 52.25 na floor area. So kung makikita nyo, ang ground floor nila ay made of PVC ceiling din. Tapos, naka-cove siya, pero yung cove light ay nandun lang sa part ng kitchen. So, para hindi siya mahirap linisin. Since, ang client natin na to is naka-base sila sa US. So, pupunta lang sila dito para magbakasyon and etong bahay na to ay papaupahan nila. Initially, yun yung plans. Very maaliwalas din yung theme ng bahay na to kasi ang color niya ay marble na tiles, tapos cream, may shades din ng wood, and may gray din na konti. Para naman sa bathroom. Ang ganda rin ito. Actually, ako ang nag-design nito. Tapos, for approval lang ni client kung okay sa kanila yung design. So, ang ganda ng kinalabasan nito kasi ayan no, gold. Yung cabinet niya is made from aluminum. So, aluminum cabinet po siya. Tapos, may mga pull-out cabinets din dyan. Dish cabinet and may trash bin. So, si client, sila yung bumili ng mga trash bins, stove, pati yung exhaust, tapos yung pull-out dish cabinet. Tapos, ipinakabit na lang din namin siya sa aming supplier. Ang ganda niya, no? Kasi, na-maximize niya yung mga cabinets. Kasi yan, hindi siya usual na cabinet na pag binuksan mo ay wala lang, lagayan lang siya ng mga kawali, pero in-enhance natin siya para magamit din siya as dish cabinet. And lagayan din ng condiments. Etong sa side, sa tabi niyang dish cabinet ay lagayan niya ng mga condiments. Etong condiments rack naman or pull-out cabinet ay si supplier na rin namin yung naglagay niyan. So, hindi siya binili ni client and inilagay. So, customized po siya. Tapos, ito namang sink, binili lang po ito sa Shopee ni client. Tas ako ang nag-check out at nagbayad. So, binayaran na lang din nila sa amin. Parang nasa 5,000 ata itong sink na yan. Pero ang ganda niyan kasi it looks durable naman in fairness and
yung quality niya is maganda din. So, parang yung mga nabibili natin sa mga sikat na warehouse, same lang din naman yung quality niya. So, dito naman may overhead cabinet din sila. Sa left side ay yung lagayan ng exhaust. Tapos, yung exhaust na ginamit nila is filter. Hindi na namin siya pinalagyan ng tubo. Tapos yan, may mga division na rin yung pinaka-cabinet sa overhead. Tapos dito naman tayo sa may stairs, meron siyang anti-slip rubber na binili lang din namin sa Shopee in order ni client and ikinabit namin. Tapos etong mga ilaw ay kasama na yan sa package na kinuha sa amin ni client. Tapos sila lang ang namili ng mga lights, tapos kami yung bumibili. Ang ganda rin yan kasi yung chandelier niya is very maaliwalas and very maganda. So, parang ang social niyan tingnan. Pero affordable lang yung mga prices. So, since 2 bedroom si Talia, yan, meron siyang railings sa hallway. Tapos, color white yung pinili nila na color para dito. Tapos, yung isang bedroom ay sliding door. Sa kabila naman is yung ordinary na swing door. Ito ay yung para sa kids room or yung extra room. Sa kabila naman ay yung master's bedroom. So, yung ceiling nito ay made din sa gypsum board. 9mm yung ginagamit namin para dito. Tapos, naka-inverted cove ceiling siya. Kaya nakabaliktad yung pinaka-cove niya. Tapos, same din dito sa may master's bedroom. Tapos, nag-additional lang din si client ng cabinet na aluminum din sa master's bedroom. So, nakadepende kasi yung price ng cabinet sa laki ng ipapagawa nyo. Kaya parang sa phase 2 na lang namin siya ginagawa or yung additional na lang. So, this one is very homey. Ang ganda ng vibe. Ang lakas maka-hotel vibes. And para ka nag-i-staycation araw-araw pag dito ka tumira. Actually, nanghihinayang ako sa bahay na to kung ipapaupa lang nila. Kasi syempre, alam naman natin na ang mga tao kapag hindi kanila yung bahay, nasisira yung bahay, pinababayaan. So, parang ang suggestion namin is ipa-Airbnb na lang nila. Kasi at least sa Airbnb, o nga pala napakadami nating mga kapitbahay dito na nagpapa-Airbnb ng mga bahay nila. So, mas malaki ang kita kasi per day, hindi pa malalaspag yung bahay mo. Kasi every day na may nagche-check-in, pagka-check-out nila, ay lilinisin na agad. Pero magbayad ka nga lang ng maintenance. Pero business-wise, maganda siyang business. So, eto yung itsura ng cabinet nila. Yan, may mga drawer din siya, tas made din siya sa aluminum, kaya hindi rin siya aanayin. Hindi siya masisira basta-basta. So, pangmatagalan na to. Kailangan lang talaga, syempre, yung mga gamit natin ay ingatan pa rin, kahit na hindi siya mabubulok. Nagpa-add din pala sila dito ng grills yan. Kung makikita nyo, yung grills na yan ay may fire exit. Para naman, di ba, in case of emergency, meron pa rin tayong lalabasan. So, let's go to our third house na ni-renovate. So, ito naman is located sa may Bacoor. So, dito sa Bacoor, Lesandra, phase 9 yung ginawa namin. So, yan. Initially, ang plano lang dito ni client is interior tapos side extension and back extension. Pero may mga inad siya which is yung front roofing and yung fence and gate. So, yung kanina na nakita nyo, balcony yon sa unahan. Sa balcony, hindi siya talaga dapat kasama sa package. Pero since sabi namin is gawin na nating balcony yung taas para hindi naman sayang yung space. Kasi wala na talagang balak na magpa-renovate ulit si client sa mga susunod na araw kasi sila ay senior citizen na, retired na teachers na silang mag-asawa. So, yon pumayag naman si client and ayun, ginawa na namin siyang balcony and hindi namin pinagsisisihan yan kasi ang ganda ng kinalabasan ng balcony niya. Pwede silang mag-coffee doon kapag morning and paghapon, tambayan din siya. So, ito naman ay made din sa gypsum board yung ceiling nila and cove light. So, ang team din po nito ay Team Kahoy as usual kasi usong-uso ang Team Kahoy ngayong 2024. Kahit naman before nung nag-pandemic dahil sa homebodies. So, 3 bedrooms ito. Yung kaninang sa ground floor, meron dong isang maliit na room na pwede siyang maid's room or pwede ring stock room. Dito naman sa second floor ay may 2 rooms which is yung bedroom number 1 and yung master's bedroom. So, dito sa master's bedroom, nandito yung balcony na ginawa natin. Yan, pinalagyan natin siya ng sliding glass door. Tapos, ang laki ng kinalabasan nitong
master's bedroom. Before, sobrang liit niyan. Parang double bed lang yung kakasya. Pero ngayon, kahit king size na bed or queen size na bed ay kakasya dito. So, eto yung itsura ng balcony niya sa likod. O, diba? Napakaganda. Tapos, nilagyan din siya ng grills. So, nag-add din ng grills si client. Tapos, ang ceiling natin dito sa may second floor ay may pin lights din siya. And made sa gypsum board na 9mm din. This one naman is Talia unit, 80 square meters lot area. Ang ginawa natin dito ay perimeter fence and gate. Kasama na yung mga lights and bricks installation. Tapos yung flooring na tiles. Tapos sa gilid naman ay may roofing na may 1 meter setback. Yung flooring na walang tiles ay gagawin nilang plants. So paglalagyan nila yan ng mga tanim nila para naman may greenery pa rin. Kahit papana dun sa bahay. Tapos eto namang back extension. Nakasagad siya. Tapos ang roofing ay nakapatong sa 2 meters high na pader. Kasi yun lang ang allowed sa back extension ni Talia dito sa Idesha. So tanongin nyo na lang si Hoa kung ano yung mga allowed and deed of restrictions para ma-familiarize kayo sa kung ano yung pwede sa unit nyo. So, this one naman is my auntie's house. So, sa tita ko ito na nasa Saipan. So, sa amin din sila nagpagawa. Pinagawa nila is inner unit na area townhouse. So, kung makikita nyo, ang laki na nung bahay nila. Kasi, yung 42 square meters, nagkaroon po tayo ng back extension, which is 1.75 meters. Tapos, meron siyang 2 meters setback na ginawa nating dirty kitchen. Kay area po, allowed na po tayo na mag-roofing ng sagad. Basta po, ang inyong fence ay 2 meters high lang po. So, ibig sabihin, yung bubong nyo ay nakapatong dun sa 2 meters high na fence. Pinadagdagan po nila to ng altar. Yan, yung ginawa naming altar. Tapos, ilagyan po siya ng bricks na black kasi ang color po nito ay black, gray, and white din na theme. Tapos, yan, pinapalitan nila yung kanilang pintuan ng aluminum. So, meron po silang sariling supplier niya. Nakakilala rin ng tita ko, na kapatid niya. And, eto naman, second floor. Nasa likod yung kanilang bedroom number 1. Tapos nasa harap naman yung kanilang master's bedroom na naka-cove light and pin light. So, wala pa pong ilaw yan, pero ngayon po ay updated na siya, meron na siyang ilaw. So, matatapos po siya tomorrow. So, sa mga susunod na mga vlog, ay i-share ko din po sa inyo yung kabuuan ng bahay na ito. At dahil napakalakas po ninyo sa akin, i-share ko po sa inyo itong ibinigay sa akin ng aming bagong client. Napatapos na rin sa phase 2, si Sir Roel Osenya. Shout out po sa inyo dyan sa Singapore ata siya ngayon. Singapore-based siya. Bago siya umalis, nagpagawa muna siya sa amin ng bahay. Na ibinigay niya sa akin itong video clip na ito para ma-share daw sa inyo. So alam ko sa iba na panood na ito dun sa homeowners, Idesha homeowners na page. Pero isi-share ko pa rin. Ayan, kung makikita nyo, halos mabubuo na rin yung phase 2. So, kung sa mga magtatanong kung may tubig na po sa phase 2, unti-unti na po yan ginagawa. May mga ibang blocks po na nakabitan na ng tubig. Yung ginagawa po namin ngayon, which is yung nagbigay nitong video na to, kala Mr. Osenya ay meron na rin po silang tubig, napakabitan na rin po namin sila. So yan, wag po tayong mainip, unti-unti po ay magagawa na rin yung inyong mga bahay. See you po dito sa Idesha, napakaganda po ng community dito, tahimik and maaliwalas. Napaka-active din po ng ating mga kapitbahay, marami pong mga activities dito na nangyari, pero hindi ko lang na-vlog kasi hindi po ako nakaka-attend. So ayun lang po, thank you for watching, bye!